Paano ibinalita ito ng mainstream media? Kanina na-discuss natin yung kanyang paiyak-iyak. O, ngayon, tingnan natin kung paano binalita. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Bakit ka raw umiiyak? Sabi na star of the night. Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Malungkot lang. Oh, please proceed. Naiyak si Ramil Madriaga. Yun lang ang pinakita nitong media. Pero kanina pinakita ko sa inyo, ilang ulit isinusubo ni Luistro. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka ba? Are you crying? Are you crying? Ganon. Ilang beses po? 5, 6, 7. Dito, tinanong lang once tapos edit na. So hindi ko alam kung sadya. But anyway, yan po ang pagkakabalita. Tingnan po natin. Habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng House Justice Committee sa Optics, asan ang luha? Asan ang luha? Dahil sa inyo ang bit, ipakita mo ang luha. Asaan ang luha? impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman daw ng bise. Ipinasapi na siya ng komite dahil sa dating pahayag na naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang individual alinsunod sa utos Ay, wala man lang ako nakitang luha, panay ang punas mo. ni VP Sara. Nanindigan si Madriaga na nagsisinungaling ang bise sa inihaing reklamong perjury laban sa kanya. Wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Sara na hindi sila Siguro yung ganito, no? Ini-imagine niya. Kailangan ko umiyak. Nasa script ko eh. Tapos iisipin niya yung ex niya, iniwan siya. Kaya pala siya naiiyak. Sige, isipin mo yung ex mo, Brad. Baka naman nakakonsensya kasi kidnapper ito eh. Di umano, ha? magkakilala. Wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya Ayan. Isa pang kalokohan yan, PSG. Wala siya sa listahan ng PSG. Hindi nga siya kilala ng PSG. Hindi nga siya nakikita ng mga PSG. Kasama sa isang resort overnight, 24 hours. Uy, kung 24 hours mong kasama, ang dami mong video. Yung kalokohan. kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Una raw nakilala ni Madriaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo si Digong, naging parte raw siya ng NSC. Direkta rin siyang empleyado ng dating Pangulo kung saan sumasahod siya ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan. Ayon kay Madriaga, Sumasahod ka na ng 100 to 150,000 kada buwan, nangingidnap ka. Swapang ka, animal. Nangingidnap ka. Anong gusto mo? Sa hirap ng Pilipinas, kumita ka ng, ay naku, ewan ko sa iyo. Magagawa ka pa ng krimen. 2018 nang ipakilala Huwag mo ipakita yung picture kasi mas marami kaming picture ni Sara. Hindi ibig sabihin close kami. sa kanya Kumari mo rin, kumari mo. ng dating Pangulo si VP Sara kung saan pinag-usapan ang muling pagtakbo noon ng bise bilang mayor ng Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with Hindi ganun katanga si PRRD. Pagkakatiwala niya sa isang kidnapper yung anak niyang babae. Tanga ka ba? VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ayon kay Madriaga, si Di sana, minimize daw yung call at saka text. Ay, minimize daw yung text,
sa call na lang. Di sana na-record mo, di ba? Asa ng record mo? Makikita naman yan na maraming tawag sa'yo si Sara eh. At saka kung talagang ganyan, nagre-record ka. Wala ka lang mapakitang ebidensya. Ayon kay Madriaga, si VP Sara ang paboritong anak ng dating Pangulo. PRD wanted Sara, VP Sara, in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Ayun. Ito ha, kinara, characterize niya, hindi ni PRD, ito yun, na si Pulong ay baliw at si Baste, bading. Nakikita na natin yung linyahan. Ha? Nakikita natin na ito ay wala ng connection kay BP Sara. Di ba? Ito ay sisirain lang talaga ang Duterte. Nakikita na natin eh. Si Pulong, baliw. Si Baste, bading. Kaya kita nyo, tinawag na di umano na support ito si Baste. So doon sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bading si Baste. Parehas kami ng weakness noon. Ako rin na pagkamalang bading. Pero yung mga nakakakilala sa akin at mga nakakakilala kay Baste, alam nila ang weakness namin. So, yung tunay nakakilala, alam na hindi kami bading. Tanga ka lang. Huwag nga tayong Respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Inutusan si Di ba? Ano na connection nun? Di ba? Lahat ididikit. Sisirain lang. Alam mo ang purpose nito? Babuyin lang si BP Sara. Kasi pagdating sa Senado, ito nga sinabi ni Lebiste, hindi mananalo ang impeachment. So, papatagalin nila dyan sa Congress para babuyin lang ang Duterte. At baka sakaling mawala ng tiwala ang taong bayan. Sorry po, hindi mangyayari yan. Hanggat magnanakaw yung magpinsan. Halatang halata, no? Ito po, namumroblema na ang Pilipinas sa pagtaas ng presyo ng langis, sa pagbaba ng halaga ng piso, sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo ng mga pagkain. Tapusin nyo na yan. Ipasa nyo na sa Senado. Luistro at yung gang mo, siguro naman natuwa na sa inyo si Tambaluslos. Okay na, nagawa nyo na yung party nyo. Okay na, happy na kayo. Pasa nyo na sa Senado. Total, pagdating naman sa Senado at matutuloy yung impeachment, makakapagtanong pa rin naman kayo. Kayo naman ang hahawak ng kaso na yan. Di ba? So, kung talagang kayo para sa taong bayan lang, wag na kayong epal. Ang e-epal ninyo eh. Diba? Kitang-kita. Halatang-halata ang motibo ninyo. Kung kayo ay para sa taong bayan, pasan nyo na sa Senado, trabahuin nyo na kasi inaayos ni Lebiste yung patungkol sa BAT. Yung tungkol sa BAT ang i-discuss ninyo dahil yan ay may direktang epekto sa pagbaba ng gasolina. At pag bumaba ang gasolina, bababa ang bilihin. Yan na po ang asikasuhin ninyo. Huwag yung pag-e-epal ninyo. Huwag yung inyong TV time, yung inyong grandstanding, pasa nyo na sa Senado nang bumaba na ang presyo ng bilihin. Pwede ba magtrabaho naman kayong mga animal nang may pakinabang naman kayo dyan? Kayo lang ang nakikinabang eh. Ilang envelope ba natanggap ninyo? Madriaga ng mag-ama para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura noon ni VP Sara bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nabuo ang isip o Inday Sara is my president. Bilang patunay, pinakita pa ni Madriaga sa kamera ang mga litrato ng grupo sa pag-iikot sa bansa, kabilang ang virtual meetings kasama ang bise. Sa isa sa mga online meeting, kita pa raw ang regalong painting ni Madriaga sa background ni VP Sara. May video rin kung saan may hawak na bandila si VP Sara at tinawag na Sir Ram si Madriaga. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. May pa-video greeting din daw si VP Sara noong birthday ni Ito yung sinasabi. Kung magkakilala kayo, magka-close kayo, magpapa-birthday greetings ka, tanga. Yan yung sinabi ni Attorney Panelo, di ba? Hindi po ganyan. Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ayon kay Madriaga, nakumbinsi ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy si dating Pangulong Duterte na tumakbo na lang na vice-presidente si VP Sara noong 2022. Nang manalong bise, inimbitahan pa nga raw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang tumulong bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umunoy paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base sa utos ni VP Sara. May mga ihahatid daw sila sa 3 lugar.
sa San Pablo, Night Trip o sa Nomo Basho at sa Oh, maghahatid kayo ng pera. Eh di dapat may picture ka. Yung mga Marines, ang daming picture ng mga hinatid nilang pera eh. Eh ikaw, Office of the Ombudsman. Pinapunta raw ni Nolasco si Madriaga sa DepEd Central Office. Dito niya nakita si ano yan, picture ng kotse? La Chica at DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta. 4 na duffel bag na may tig 30 hanggang 35 million pesos daw ang laman ng mga ito. Pinakuha pa nga raw si Madriaga ng parte niya, kaya kumuha siya ng 1 milyong piso sa bag. Dito na sinabi ni Madriaga kung sino ang nakatanggap ng pera. Ibinunyag din niyang mas maiksi pa sa 11 araw nang maubo. Ridiculous, no? Alam nyo, bakit sa dami ng pagkakatiwalaan ikaw pa? At bakit ka kailangan bigyan ng ganong kalaking pera? Yung mga Marines, mali-mali ang dinideliver, ni hindi nabibigyan ng pera. Ikaw, nag-deliver ka lang ng kakapiranggot, binigyan ka ng 1 milyon. Sinong loko-lokong maniniwala sa ganun? At alam to, ha? Alam to ng media. Alam to ng mga vloggers. Alam to ng mga politiko. Itong sasabihin kong to, hindi po nagbibigay si PRRD ng ganyan. Hindi po nagbibigay ang Duterte. Alam nila yan. Huwag tayong maglokohan. Ang 125 million pesos na confidential funds ng BISE noong 2022. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Nax! Hindi dumalo si VP Sara sa pagdinig at hindi rin naman siya required pumunta. Ayon kay Chairperson Jervy Luistro, 4 na petisyon na ang inihain para ipatigil ang impeachment proceedings. Nilinaw din niyang hindi inaagaw ng Kamara ang kapangyarihan ng Senado kung guilty o hindi guilty ang opisyal. Clarificatory hearing lamang ang pagdinig nila habang ang Senado ang maglilitis.